So, welcome uli sa ating Morning Revival Preview. So, ang schedule natin ngayon ay week 4, Thursday. Yan. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Luke 23:34, and Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. 2 Corinthians 12:15, but I will most gladly spend and be utterly spent on behalf of your souls. If I love you more abundantly, am I love less? Amen. Okay, so gusto ko mag-focus na dun sa laman ng ating MR ngayon. Kaya mag-start na ako magbasa. Amen. It is very serious matter to be offended. Nako, matindi itong unang sentence. Napakaseryoso. No, sa isang tao ang ma-offend. No. Do not casually say, I have been offended in the church life. The elders and the other leading ones have offended me. Although others may offend you, you will always be the first to suffer. On the one hand, I condemn all the offenses. But on the other hand, I must say that there is no excuse for you being offended. If you were not in yourselves, you could not be offended. If I exercise the key of self-denial to lock up the self, it will be impossible for me to be offended. Through the open gate of the self, Satan comes forth and we are offended. Amen. So itong offended, pagiging na-offend, alam natin lahat na ito ay halos pangkaraniwang nangyayari sa loob ng eklesiya. Pwede ko nga sabihin baka halos lahat ng tao sa eklesiya naranasan na ma-offend. Sapagat tayo yung mga tao, meron tayong isip, damdamin, kaya tayo ay na-offend. So yun yung istorya ng pagiging na-offend. Part ito ng church life, ang daming kaso ng offended sa loob ng eklesiya. At ang nakakalungkot, kapag ang isang tao ay na-offend, magkakaroon nito ng reaction. So yun na nakakatakot. Yung reaction, bunga ng pagka-offended. So yan. Kaya sinasabi sa atin dito, pangkaraniwang sinasabi na ng mga tao, na-offend ako Na-offend ako ng mga elders. Na-offend ako ng mga kapatid. Na-offend ako doon sa nangyari. Na-offend ako sa nadinig ko. So, ang daming bagay na pwede kang ma-offend. No? At minsan, maski sa pilahan ng pagkain, may mga na-offend. May sa mga announcement ng church, mayroong mga na-offend. Kapag may nagbibigay ng mensahe, mayroong natatamaan, na-offend. Ang dami. Ay, nako. Pero, sabi dito, kapag ikaw ay na-offend, ang unang magdudusa ay ikaw din. Ikaw din ang tatamaan yan. No? Dahil na-offend ka, ikaw ang, ikaw din ang kawawa. Kawawa ang mga na-offend sa loob ng eklesiya. Na may isang sentence dito. No? There is no excuse for your being offended. Walang excuse na na-offend ka. Walang excuse. Minsan kung nagbibisita tayo ng mga kapatid, bakit hindi ka nagmi-meeting? Karaniwan sasabihin nila, kasi na-offend ako Ayun, so madalas ganyan. No, bakit hindi ka nagpa-function? Kasi na-offend ako. Bakit hindi ka nagse-serve? Kasi na-offend ako.
Pero ito ang salita para sa inyo, walang excuse, no, sa pagka-offend. Ibig sabihin, ang pagka-offend ay ito ang dahilan, sabi niya. Okay. If I exercise the key of self-denial to lock up the self, it will be impossible for me to be offended. Through the open gate of the self, Satan comes forth and we are offended. May mga bagay kasi na hindi natin nagagawa, may mga bagay na nangyayari na hindi tayo aware. No, bakit tayo na-offend? Kasi yung self natin ay bukas. Bakit tayo hindi na-offend? Hindi natin ginagamit yung susi ng self-denial. No, at kung hindi natin ginamit yon, naging bukas yung ating sarili. Papasok si Satanas, ma-offend tayo. Sino may kasalanan? Si Satanas. No, si Satanas. Pero partly, meron din tayong portion. Bakit tayo na-offend? Kasi hindi natin ginamit yung susi ng mga kaharian. Ang isang susi na binabanggit sa atin dito, yung sinasabi natin, itakwil mo yung sarili mo. Yan yung susi eh. Itakwil mo yung sarili mo. Nitong nakaraang ilang araw, paulit-ulit binabanggit na itakwil natin yung sarili natin. Ini-impress tayo. Ito yung susi. Ito lang yung natatanging paraan upang hindi makagawa si Satanas. No, itakwil mo yung sarili mo. Yan ay susi. Ibig sabihin, pag tinakwil mo yung sarili mo, sarado na yung self. Wala nang daan para makagawa pa si Satanas. No, kaya sinasabi sa atin, walang excuse, no, na tayo ay ma-offend. No, ang ibig sabihin ng walang excuse, pwede namang hindi tayo ma-offend. Yun ang ibig sabihin nun. Pwede namang hindi eh. Kaya lang, na-offend ka dahil meron kang pagkukulang. Parang ano yan eh, example eh, pumunta ka sa bahay ko, etong susi, pumasok ka. Pagdating mo doon, sabi mo, hindi ko pumabuksan eh. Wala ka excuse, binigay na nga yung susi sa'yo eh. Nasa iyo na yung susi para i-lock mo, buksan mo, i-lock mo. Oo. So yung susi, binigay na sa atin. Ang kulang natin, hindi natin ginagamit yung susi. Ayun. Kaya tayo na-offend. Parang pabaya tayo. Kaya ito yung, di ba, yung kwento. Kaya sinasabi niya, pag na-offend ka, ikaw yung unang magsasuffer. Bakit? Kasi ikaw yung masasaktan. No? Ikaw yung mawawala sa church life. Ikaw yung hindi na maglilingkod. No? Nasa meeting ka nga, hindi ka makarelease ng espiritu mo. Sino nagsasuffer? Eh di ikaw. Ikaw na-offend. No? Pero, kung ginamit mo yung susi, na i-lock mo yung sarili mo, no? Hindi ka sana na-offend. Sapagkat sa likuran ng mga pag-o-offend o na-o-offend, yan ay paggawa, patagong paggawa ni Satanas sa buhay natin. No? Kaya yung self ang ginagamit ni Satanas. No? Kaya itong lesson natin, may mga bagay dito na naririnig mo, naiintindihan mo, pero hindi mo na-a-apply. No, kaya nawa matutuhan natin na gamitin yung susi. Amen. Ito. Do not think that the church is no longer the church because it is wrong. For example, when your child makes a mistake, he is still your child. Whether the church is right or wrong, it is still the church. Although you may be offended by something or someone in the church, do not make any excuse for yourself. This frustrates the building up of the church. Amen. Amen. So, na-offend ako ng church eh. Na-offend ka nga ng church. Ibig sabihin ba, yung church hindi na church dahil na-offend ka? Kaya yung example dito, yung anak mo,
Hindi naman perfect yan eh. Marami magagawa yan na mali. Kaya minsan naiinis din tayo. Pero maski nakakagawa sila ng mali, anak mo pa rin siya. Yung church, ganyan din. Mali siya o tama siya, nakaka-offend siya, church pa rin siya. Hindi pwede mong sabihin, hindi na siya church. Kaya hindi ka pwedeng lumihis mula sa church. No? Kung ano ang pagtingin natin na ang church ay katawan ni Kristo, yan ay hindi na pwedeng magbago. No? Kaya huwag tayo mag-isip na dahil na-offend tayo ng church, hahanap na tayo ng ibang church. Wala kang mahahanap. Yung church ay laging church. Mali man siya o tama. Na-offend ka man o hindi ka na-offend, church pa rin siya palagi. Kaya huwag mo siyang pagwelgahan. Dahil church nga siya eh. Kailangan may vision ka ng church. Ang church ay katawan ni Kristo. No, kaya ang church ay isang bagay na dapat malinaw ang pananaw natin. Tahanan ito ng buhay na Diyos, katawan ito ni Kristo, at ang goal ng Diyos ngayon ay ang itayo ang church. Kaya hindi mo siya pwedeng iwanan. Kung ikaw ay na-offend, hindi din kasalanan ng church. Kasalanan din natin dahil hindi natin ginawa yung responsibilidad natin. Ano yan? Gamitin ng susi para ilak ang sarili. Amen. When certain things takes place to touch us, the self is open. Because we are open to Hades, something from Hades, Satan, comes out. How we need to use the self or use the key of self-denial to lock the self. The way to keep from being offended by others is to lock up yourself by denying yourself. Blessed are those who are not offended. Amen. So, kung may nangyari, may mga na-offend, pero ikaw ay hindi na-offend. Blessed are those who are not offended. Na-offend yung iba kasi hindi nila nilak yung kanilang sarili. Pero ikaw, natuto ka na ilak mo yung sarili mo. Hindi ka nadamay doon sa mga na-offend. Blessed are those who are not offended. So, alam nyo, maski sa Diyos, pwede ka ma-offend. Di ba? Hindi lang sa tao. Yung iba na-offend din sa Diyos. Bakit, Lord? Bakit ganun? Bakit ako nagkasakit, Lord? Bakit hindi ako na-bless? Bakit nangyari to? No, maraming nakita ako. Na-offend sa Diyos mismo. Alam nila. Okay? May paniniwala sila sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, pero hindi nila nagustuhan yung nangyari sa buhay nila at sinisisi nila yung Diyos. Offended sila. Kaya, mga kapatid, kailangan maintindihan natin na merong binigay na susi ng kaharian para hindi natin danasin yung ganyang pagdurusa. Amen. So itong mga lesson natin, pumapasok na tayo sa mga experience talaga. At mga practical na pagsasagawa. Amen. When the Lord Jesus comes and sets up His judgment seat, He will tell us to settle our account with Him. He may ask us why we were offended in certain places. But if we make excuses for ourselves, the Lord will never accept them. The problem is not the offense, it is the self. Amen. Lahat tayo, mga kapatid, dudulog tayo sa luklukan ng paghahatol ng Panginoon. Walang makakaligtas dyan. Dadating ang isang panahon, ako pupunta doon, ikaw pupunta, lahat tayo. Makikipag-settle tayo ng account sa Panginoon. At naniniwala ko, isang mahabang kaso, maraming kaso ng na-offend ang lulutasin niya sa luklukan ng kanyang paghahatol.
Sana wag tayo masali sa kaso na yan. So sasabihin ng Panginoon, bakit ka na-offend? Panginoon, mali po si... magbibigay tayo ng mga katwiran natin para sa korte. Walang makakalusot. Walang excuse. Hindi matatanggap ng Panginoon ang anumang excuse. Bakit ka na-offend? No? Sapagat alam ng Panginoon, okay, na na-offend ka dahil hindi mo ginamit yung susi na binigay niya. Si Lord na nagbigay niyan Sabi ni Lord kay Pedro, I will give to you the keys of the kingdom of the heaven. I will give to you. Eto, bibigay ko sa inyo ang susi. Pagkatapos niyan, agad-agad sinabi niya, kung sinong nais sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili. Ayan na, binigay niya. No? Ngayon, hindi mo ginamit, kaya no excuse. At yan sa panahon na ito, mga kapatid, walang excuse sa panahon na ito. No, kaya matuto tayo, maligtas nawa tayo dito sa ganitong problema sa loob ng eklesiya. Mga tao na na-offend, kadami-dami. No, minsan nagpaparami tayo ng bilang. Pero yun na-offend, mas marami pa sa nadadagdag. Kaya, minsan nga, bibisitahin kami. Brother, na-offend ako So, feeling ko, makakasurvive na to. 2 years ago na yun Pagbalik mo, yung pa rin na sasabihin, na-offend siya. At merong kaso ng na-offend hanggang namatay, hindi naka-recover. Years! Tagal na panahon na offend siya. Yung nga naka-offend, humingi na ng tawad sa kanya Kay kasalanan niya o hindi para maayos niya lang, makabalik ka na lang, humingi na ng tawad. Pero hindi din naka-recover. Ang lalim ng sugat. Ang sakit ng feeling, hindi maka-recover hanggang, ayun, namatay na yung naka-offend. Baka yun na-offend, namatay na rin, I'm not sure. Kasi matagal na panahon na yan ng history. Meron nga kwento dalawang kapatid sa church. Karamihan mga kaso ng offend, marami sisters May mga brother din na na-offend, nakita ko. Na nakaupo sa meeting, hindi makarelease ng espiritu dahil na-offend. Meron din ganyan brother, pero karamihan mga sisters. No, merong dalawang sister. Nagkaroon ng istorya ng hindi magandang relasyon. No? At dumating yung panahon, nag-meeting pa rin naman sila, ayaw nila i-give up yung church life, pero hindi sila nagbabatian. Hindi nagtitingin na ng mata sa mata. Nagme-meeting naman pareho, pero ang mga kapatid parang nagsasuffer din. Kasi alam nila itong dalawang sister na to. No, merong alitan, may hidwaan. So, ganyan. Tagal. Pero isang araw, gumawa ang espiritu. Yung isang sister, hindi na niya talaga kaya. Uso pa telepono. Uso naman ang telepono ngayon. Nung gabi na yan, tinawagan niya itong sister. At yung sister pala, may plano rin tawagan siya nung gabi na yun. Oo. At nung gabi na yan, wow. Nag-usap sila. Nagpatawaran. Nanalangin. Nabuo. Sipin mo, ang tagal nila nagdusa. No, pero ang maganda, na-settle naman nila kasi medyo matanda na sila. Na-settle naman nila yung case. Kaya close case na, hindi na yung pag-uusapan sa judgment seat. No, close case na yan. At nung malaman ng mga kapatid na nagkasundo na sila, ang saya ng eklesiya. Para bang nagkaroon ng isang magandang environment. Amen. So, mga ganyang istorya. Pero mga kapatid, kadalasan kasi pag na-offend ka, nagalit ka. Sabi ng Panginoon, bago lumubog yung araw, dapat nawala na yung galit mo. So, hindi siya pwedeng umabot ng kinabukasan.
Kung minsan wala naman patawaran na nangyayari. Ito ay tinutuos mo sa harapan ng Panginoon. Sinasabi mo na nagpapatawad ka na, humingi man o hindi ng tawad itong tao, papatawarin mo siya, bigyan mo ako ng biyaya. Bukas o sa makalawa, pag nakita ko siya, lalapitan ko siya, babatiin ko siya. No, at maaaring imbitahan ko siya na manalangin kasama ko. Di ba? Yan ay pagtatakwil ng sarili. Hindi mo yan magagawa kung hindi mo ginamit yung susi. Amen. Okay, so marami kong mga gustong dagdag na salita. Pero di bale, mahaba naman yung mga basa ko. Okay. When the Lord Jesus comes and... Okay, nabasa na natin ito. Okay, ito. Certain viruses are very contagious. Amen. However, no virus can cause a table to be sick. If you can be offended, it is a proof that you are full of self. If myself has been locked up, I will not be offended no matter what you do to me or how you treat me. Maganda yung pagsasalarawan dito. So kahapon binabanggit ko, ang pagtatakwil ng sarili, okay, ay ang paglalagay ng ating sarili sa krus. Kapag nilagay natin ang ating sarili sa krus, ito ay katulad sa namatay na. Kasi ang krus, lahat na napako sa krus ay na-terminate na eh. Di ba? So, kung siya ay na-terminate, wala na siyang damdamin na ma-offend pa siya. Katulad ng isang bangkay. No, maski na anong sabihin mo sa kanya, anong tratong gawin mo, hindi na siya magre-react. No? Lalo na kung nasa casket na siya. Kaya yung ating sarili, kailangan itakwil natin siya at ipako natin sa krus para hindi na siya mag-react. I-apply natin ang kamatayan ng Panginoon sa ating sarili. No? Kung sinasabi natin ang pagiging na-offend ay katulad ng isang virus, hindi niya kayang i-infect ang isang bagay na wala ng buhay. Katulad ng table, ma-infect mo ba yan? Hindi mo ma-infect yan dahil wala namang buhay yan. At siyempre, yung taong namatay, hindi mo na rin ma-infect yun dahil wala na rin siyang buhay. Yung sarili natin, yan ay buhay. Kaya meron tayong tinatawag na soul life. Buhay kaluluwa. Na siya natin tinatakwil at nilalagay sa krus upang hindi siya mabuhay. Kaya kung tayo ay natuto sa lesson na ito ng pagtatakwil sa ating sarili, hindi tayo ma-offend. Hindi ito pagpipigil, pagtitimpi. Iba yun. Ang pagtitimpi, buhay ka pa rin. Pinipigil, hindi, ayoko na masaktan, magpipigil na lang ako. Pipilitin ko na lang yung sarili ko na ma-overcome. Hindi yan denial of the self. Ang denial of the self, mga kapatid, ay isang pag-iensayo ng ating espiritu kung saan ang ating sarili ay nailagak mo sa espiritu. At doon, na-i-apply ang bisa ng kamatayan ng Panginoon upang ilagay yung ating sarili sa kamatayan ni Kristo. Wala na siyang reaksyon, wala siyang damdamin. Kaya minsan hindi man natin sinasadya, merong mga panahon na talaga nabubuhay tayo sa espiritu. Nakikiisa tayo sa Panginoon. May mga bagay na narinig natin pero walang dating sa atin. No? Minsan nga sa buhay mag-asawa, ganyan eh. Pag may nadinig ka, nagre-react ka. No, Lord, buhay na buhay yung sarili mo. Pero minsan naman, meron time na talagang nasa loob ka ng espiritu. No? At nadinig mo, pero walang reaksyon. Hindi ka na-offend, hindi ka nasaktan. Wala lang. Pero kung na-analyze mo, kung nasa sarili ko, hindi ko papalampasin yun. No? Kaya may mga spiritual lesson na unti-unti dapat matutuhan natin. Ang nangyayari kasi, pag meron tayo narinig, o minsan may message na dumating sa atin, o may in-announce sa loob ng eklesiya, o may speaker na ganito, o may instruction na ganyan,
o tinawag ka, may sinabi sa'yo. No? Ang nangyayari, hindi ka bumabaling sa espiritu hanggang ikaw ay na-offend. Minsan naman hindi ka na-offend nung unang nangyari dahil nasa espiritu ka. Nung nawala ka sa espiritu, naisip mo, doon ka pa na-offend. Late reaction. Kaya ang self, nako, isang terribling bagay. Kaya sinasabi natin, ang self ay kaaway ng katawan. Kaya, nawa, mas lumalim pa yung ating karanasan sa Panginoon. In the church life, there should not be any natural friendship. If you regard certain ones as your special friends, it's also an indication that you are full of self. Certain ones match your taste and you fit their taste. You feed one another's taste. This is very damaging and it hinders the building. Among the brothers and sisters in the church, there should be a pure divine love, but there should not be any personal affection. Oh, ito naman, ibang topic naman. Ito naman yung mga body-body sa church. Alam niyo kasi sa loob ng eklesiya, minsan lalong nakaka-stir up yung mga friendship eh. Friendship, yung mga alam niyo naman tayo eh, nadidevelop tayo sa church life para magkaroon ng isang special na relasyon sa mga kapatid. Lalo na pag tumutugma yung ugali mo doon sa kapatid at yung ugali ng kapatid tumutugma sa iyo. Fit na fit kayo, yung mga likes and dislike. Okay, then nagiging body-body yan. 2 tao, 3 tao na na-form sa loob ng eklesiya na merong special natural relationship. At ito ay damaging din sa loob ng eklesiya. Hindi ko sinasabing huwag tayo maging close sa mga kapatid. Hindi ko sinasabi yan. Subalit, ang ating natural, ang ating dapat maging relasyon sa mga kapatid ay pure divine love lang. Okay na yon. Pure divine love. Hindi love without divine. No, bakit gustong-gusto mong kasama itong kapatid na ito? Kasi nagkakasundo kayo. At kung minsan nabibuild yung mga natural relationship sa mga negative na bagay. No, kapag nagtagpo kayo, ang pinag-uusapan ninyo, hindi naman paano mahalin si Lord, paano paglingkuran, kundi ang pinag-uusapan nyo, yung mga negatibong bagay. No, kaya ang inyong discussion ay punong-puno ng sarili. Nag-aapoy ang sarili at ito ay frustration sa pagtatayo ng Panginoon. Walang sumasalungat. Sabi ng isa, maganda yata huwag tayo mag-meeting eh. Oo nga, tama yan. Gawin natin yan. O maganda yata, kausapin natin itong isang kapatid na to. Sabihan natin. Oo, gawin natin. Walang antibiotics. No, walang nagsasabi, brother, wag na tayo mag-meeting. Brother, wag mong gawin yan. Maski na ang church ay mali, church pa rin yan. O di, meron sanang paghupa at ang fellowship ay maganda. Wala eh. Dahil sa body-body relationship, nadidevelop yung mga opposition laban sa pagtatayo ng eklesiya. No, kaya delikado yung mga friendship sa church. No, natural relationship, natural affection. No, at yung too much confidence sa isang isa, too much familiarity. No, na minsan hindi maganda. Nakakatakot, nakakasira. No, at kung minsan ito ay nagpo-form ng division sa loob ng eklesiya. Umpisa lang sa 2, naging 3 na yung grupo, 4 na. No, dapat walang ganyan sa eklesiya. For the Lord's building in the church life, everything natural must be extracted
Walang natural dapat na relasyon sa eklesiya. Kailangan ang umiiral dito ay dibinong pag-ibig sa isa't isa. Mahal mong kapatid sa loob ng pag-ibig ni Kristo. Sa labas ng pag-ibig ni Kristo, ibig sabihin, huwag tayo magmahal. Kasi ano yan yan ay natural na bagay. At ang natural na pag-ibig ay nanggagaling sa self. Kapag ang relasyon natin sa mga kapatid ay natural, andyan ang self. Amen. Okay. So for the Lord's building in the church life, everything natural must be extracted. There should be no natural affection, relationship, or feeling. Whenever a brother loves me in a natural, affectionate way, I am frightened. Nakakatakot pala yan. Pag nahalata mo, naku, itong kapatid na to, bait-bait sa akin. Minsan, nagbibigay pa ng gift. Kung ano-anong gusto niyang gawin. Sa iba, hindi naman niya ginagawa, pero bakit sa akin ginagawa niya to? Nakakatakot ito. Pero huwag mo naman sabihin sa kanya, brother, nakakatakot ka. Basta, kailangan meron tayong pandama na ganyan. Oo. Parang special na special ka sa kanya. Yan yung naalala ko noon merong isang testimony si Witness D daw yung mga sister, dahil siyempre nasa ministry siya, mahal na mahal siya ng mga kapatid, siya yung nagfeed ng gatas at damo sa mga tupa. Kaya sabi raw ng ilang sister, Brother Lee, pupunta kami sa bahay mo, kami na maglalaban ng damit mo. Sabi ni Brother Lee, no, don't do that. Amen. Okay. Amen. I am glad that in the churches, we have the brothers' houses and sisters' houses. That through experience, we have realized that there are two kinds of results from living in such a house. Some form natural friendships. Others become dissatisfied and disappointed. However, no matter what the situation may be, you should not be disappointed. To be disappointed is a proof that you are in the self. Amen. Ito naman mga madalas condition ito ng mga YP. Kasi yung mga tinatayo ng mga brother's house, sister's house, usually tinatayo ito malapit sa mga eskwelahan para yung mga student saints, pwede silang tumira doon. At the same time, mag-pursue sila, magsama-sama, separate sila sa mga unbeliever. Kaya may mga brother's house, sister's house. Dito sa atin, hindi naman marami yan dahil siyempre, kailangan natin ng fund para makapagtayo ng mga bahay. Pero ang istorya dyan, sabi niya, dalawang result madalas. Yung unang result, yan yung mga friendship sa loob ng brother's house, sister's house. Siyempre, lalo mga young people, ang bilis magtayo ng mga kaibigan yan. So, nadidevelop yung mga friendship. Yung isa naman, nagbubunga ng mga disappointment. Ayaw nila yung kasama nila, pasaway. So, sapagat hindi rin madaling magsama-sama sa isang bahay. Nagkakaroon ng mga hidwaan. Pero sabi niya, kung tutusin, dapat wala naman disappointment At wala rin dapat friendship. Ito ay kung nag-iensayo tayo ng susi ng kaharian. Kung ang mga sarili ay naka-lock up, wala sanang ganyang sitwasyon sa mga brother's house at sister's house. Walang mga nabubuong mga natural affection, kaibigan. Kaya pag tinanong ka, di ba nakatira ka sa sister's house? Opo, amen, brother. Ilan ang friend mo dyan? Dalawa po, brother. Dalawa. Close kami. Ilan ba lahat kayo dyan? 30 po. So 30, dalawa lang yung friend mo. Ibig sabihin, merong ganyan. At yung iba naman, naku, hirap sa
sa mga sa sister's house. No? Kung minsan pag naiwan mo yung toothpaste mo, wala na. Napiga na ng iba. So disappointing yung situation. So ganoon. So maraming ganyang istorya. Pero ito mga pagsasalarawan na ginagamit natin upang expose pa rin na ang mga kapatid madaling maibaling sa sarili. No, kung araw-araw dapat tinatakwil natin ang sarili natin, walang mga ganyang karanasan, hindi ka magsasuffer. No, hindi ka magsasuffer. Kaya ang unang nagsasuffer ay yung na-offend. Kung sino na-offend, siyang talo, siya ang magdurusa. Baka hindi lang sa panahon na ito, hanggang sa darating na kapanahunan, magkaroon siya ng pagdurusa. Baka dahil sa pagka-offend mo, mawala ang corona sa iyo. Baka dahil sa pagka-offend mo, hindi ka naging overcomer. Hindi ka na iluklok bilang kasamang hari ng Panginoon. Posibleng-posible yan. At dahil nabubuhay ka sa sarili mo, lagi kang na-offend, hindi ka nag-grow sa buhay. Akala mo lang nag-grow ka. No? At dahil na-offend ka, baka dumating ang panahon, maihagis ka sa labas ng kadiliman kung saan merong pananangis at pangangalit ng ngipin. Doon matututo tayo na hindi na tayo ma-offend. Pagkaraan ng 1,000 taon. Dahil dito, bakit ko binabanggit ito? Sapagkat binanggit dito yung judgment seat of Christ. Nang ibig sabihin, seryosong kaso ang pagiging laging na-offend. Seryoso siya. Baka minsan hindi mo malampasan yan. Amen. So the self of those who live in the brothers and sisters' houses must be locked up. If the self is locked up, we shall have the building. If you exercise the key of self-denial, others may be offended, but you will not be offended. Marami na o-offend, pero nagtataka sila, bakit itong kapatid na ito, hindi siya na o-offend. Pinagdadaanan naman lahat natin yung mga bagay na pinagdadaanan niya. Hindi siya na o-offend. So minsan nga may mga kapatid na ganyan hindi na o-offend. Maski na anong gawin mo, nakangiti pa rin. Pero naniniwala ako sa likod niyan, alam nilang itakwil ang kanilang sarili. Blessed are those who are not offended. Amen. So nawa sa mga darating na panahon, ma-erase up tayo bilang mga kapatid na hindi na talaga na-o-offend sa church life. Matitibay na. Sa isang banda, punong-puno ng buhay, punong-puno ng espiritu. Sa kabilang banda, para mga lamesa na hindi na contaminate ng virus, ng offending virus, hindi sila kayang i-contaminate. So, sana malaking tulong itong mensahe natin. So, wag lang natin siya gawin mga morning revival na ordinaryo, kundi mag-pray tayo, manalangin tayo, matuto tayo. Amen. Amen. Okay. Instead, you will be built up because the self in you has been locked up. We all need to use the prevailing key of self-denial to lock the self, the soul, the mind. Otherwise, the building up of the church will be frustrated. So, kung wala nang na-offend, go na yung building. Building! Tayo talaga nagkakaisa na itatayo ang eklesiya, na-consummate ang eklesiya para sa pagbalik ng Panginoon at para sa bagong Jerusalem. Amen. Lord Jesus, salamat sa mensaheng ito. Salamat, tinuruan mo kami. Pinakita mo sa pamamagitan ng liwanag ang kaseryosohan ng pagiging mga taong na-o-offend. At Panginoon, turuan mo rin kami paano gamitin ang susi ng pagtatakwil ng sarili upang kami ay hindi ma-offend, hindi magdusa, at hindi maapektuhan. Tuusin mo rin ang mga negatibong bagay, ang mga body-body relationship sa loob ng eklesiya. Panginoon, bawat isa ay maging pagpapala, maging para sa pagtatayo ng eklesiya.
Salamat, Panginoon. Amen.